Sabi nila, hindi raw lahat ng mga magagandang bagay ay galing sa itaas. Minsan daw, ito ay bitag ng kasamaan. Hindi daw lahat ng masasarap at kumikinang ay blessing. Dahil minsan daw, ito ang magpapahamak sa atin. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong araw, panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, open nyo na muna ang inyong mga Facebook. At syempre, i-search nyo na ang Shop in Style. Kung hindi pa po ninyo na-search at kung hindi pa po ninyo na-follow, please do follow. At syempre, kung na-follow nyo na, abang-abang kayo, halos araw-araw pong may pa-live dyan si Ma'am Rose at mula pa talaga sa mga legit stores sa US of A, diba? So ano pa nga inaantay nyo? Mag-check out na rin kayo para naman may panregalo kayo para sa inyong mga mahal sa buhay at para din sa inyong mga sarili. Huwag na natin itong patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi daw lahat ng mga biyaya ay talagang pagpapala. Marami daw na nagkukubli sa magandang itsura, magandang package, pero yun pala ay may laman na anay na sisira sa ating buhay. Dear Mama Mia, ako po si Ava. Kung may isang bagay na natutunan ako sa buhay, yun ay ang katotohanang hindi lahat ng biyaya ay pagpapala. Minsan, ang akala mong sagot sa lahat ng problema mo ay siya palang magiging simula ng pinakamabigat mong kapahamakan. Mama Mia, mahigit 30 anyos na ako ngayon nang magpasya akong ikwento ang lahat. 6 na taon na ang nakalipas nang mangyari ang mga pangyayaring tuluyang nagpabago sa buhay ko. Sa tuwing naiisip ko ang nakaraan, bumabalik pa rin sa alaala ko ang maliit naming bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa isang liblib na barangay sa isang liblib din na probinsya. Kapag umuulan noon, kailangan naming maglatag ng timba sa loob ng bahay dahil kung saan-saan na lang may tumutulong tubig sa bubong. Kapag tag-init naman, para pong pugon ang loob ng aming tahanan. 6 kaming magkakapatid, panganay ako. At bilang panganay, maaga kong natutunan na hindi sapat ang mangarap kapag ikaw ay mahirap. Kailangan mo ring matutong magsakripisyo. Mangingisda ang tatay ko, ngunit hindi siya yung uri ng mangingisdang may sariling bangka. Kasama lamang siya sa mga tauhan ng may-ari ng bangka. Kapag marami silang huli, may pagkain kami. Kapag wala, asin ang ulam namin sa kanin. Minsan toyo, minsan naman wala talaga. Ang nanay ko ay labandera. Araw-araw siyang naglalaba sa mga mayayamang pamilya sa bayan. Madalas ay duguan na ang kaniyang mga daliri dahil sa pagkusot ng mga kumot pati na rin ng mga pantalon. Ngunit kahit ganun, kulang na kulang pa rin ang kinikita niya. Maraming beses akong nagising sa madaling araw na naririnig silang nagtatalo tungkol sa pera. Tahimik akong nakahiga sa banig habang nakikinig. Hanggang kailan tayo mabubuhay ng ganito? Madalas na yun ang tanong ng nanay ko. Walang maisagot ang tatay ko. Dahil pareho nilang alam na wala silang magagawa. Mahirap kaming ipinanganak, mahirap kaming nabubuhay.
at tila mahirap din kaming mamamatay. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon akong bagay na madalas pag-usapan ng buong barangay. Yun ay ang aking mukha, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin alam kung kanino ko ito namana. Ngunit iba po ang itsura ko kesa sa mga kapatid ko. Mas maputi ako, mas matangkad, mas makinis ang balat. Madalas pang ang sabihin ng mga tsismosa sa baryo na baka raw napagpalit ako sa ospital. Kapag may pista o programa sa eskwelahan, lagi akong isinasali sa mga patimpalak. Mutya ng paaralan, mutya ng barangay, mutya ng bayan. Habang tumatanda ako, lalo kong napapansin kung paano nagbabago ang tingin ng mga tao sa akin. May mga lalaking laging sunod ng sunod. May mga binatang nagbibigay ng sulat at ng mga bulaklak. May mga nanliligaw. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi ko pinansin, Mama Mia. Hindi dahil suplada ako, kundi dahil alam kong wala akong panahon para sa pag-ibig. Ang iniisip ko noon ay kung papaano ako makakatulong sa pamilya ko. Paano ko mapapaaral ang mga kapatid ko? Paano ko mapapaayos ang bubong namin? Paano kami makakaahon kahit katiting lang sa hirap? Nang mag-19 ako, sumali ako sa pinakamalaking patimpalak sa aming bayan. Mutya ng anihan. Buong barangay ang sumuporta sa akin. Nang gabing yun ay punong-puno ng tao ang covered court. Nagkikislapan ang mga ilaw. Maiingay ang mga taga-suporta. At doon ko unang nakita ang lalaking tuluyang magpapabago ng buhay ko, Mama Mia. Nasa hanay siya ng mga hurado. Matangkad pa rin siya kahit matanda na. Sa katunayan, maputi na nga ang kaniyang buhok. Mamahalin ang suot niyang Amerikana. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga kandidata. Itago natin siya sa pangalang Don Arturo, Mama Mia. Siya nga pala. Lahat ng pangalan dito, pati na rin mga apelyido ay sinadya ko pong baguhin para walang ibang makakakilala sa amin. Si Don Arturo ay isa sa pinakamayamang negosyante sa buong lalawigan. 67 taong gulang siya. Halos kasing edad na ng lolo ko. Hindi ko alam noon na habang nakangiti akong naglalakad sa entablado, may isang matandang lalaki nang gumagawa ng plano para sa magiging kinabukasan ko. At hindi ko rin alam na ilang buwan mula noon, haharap pala ako sa pinakamahirap na desisyon ng buhay ko. Desisyong sisira hindi lamang sa mga pangarap ko, kundi maging sa kaluluwa ko. Wala pa akong kaalam-alam habang hawak ko ang korona ng mutya ng anihan. Akala ko noon nagsisimula pa lamang ang magandang bahagi ng aking buhay. Hindi ko alam na yun na pala ang unang hakbang papunta ko sa sarili kong pagbagsak, Mama Mia. Matapos ang patimpalak, naging usap-usapan ako sa buong bayan. Hindi lamang po sa aming barangay. Sa palengke, sa simbahan, sa sakayan ng jeep. Kahit saan ako magpunta, may nakakakilala sa akin. Hindi naman po ako artista o sikat na tao. Ngunit sa isang maliit na bayan ng gaya ng samin, sapat na ang pagkapanalo bilang mutya para maging sentro ka ng mga kwentuhan. Masaya ang mga magulang ko. Masaya rin ang mga kapatid ko. Makiramdam nila ay may magandang kapalarang naghihintay sa amin. Sa totoo lang, medyo may kalakihan yung premyo, Mama Mia,
kumpara sa perang lagi naming nahahawakan. Kaya naman alam kong makakatulong iyon ng malaki kahit ng ilang araw sa aming pamilya. Ako nung mga panahon na yun, parang pareho pa rin. Kinabukasan matapos ang patimpalak ay bumalik ako sa dati kong gawain. Tumutulong kay nanay sa kanyang paglalabada, naglalako ng kung ano-anong mga kakanin. Tumutulong sa mga gawaing bahay. Nagsasaka din kapag kailangan ng ekstrang tao ng ibang mga magsasaka. Walang nagbago, maliban sa isang bagay. Makalipas ang 2 linggo, may dumating na mamahaling sasakyan sa aming barangay. Siyempre dahil bago iyon sa paningin ng mga tao, agad itong pinagkaguluhan. Bihirang-bihira lamang makakita ng ganong klase ng sasakyan sa lugar namin. Maging ang mga bata ay nagsitakbuhan upang silipin kung sino ang dumating. Nasa bakuran ako noon at nagsasampay ng mga pinaglabhan kong damit. Napatigil ako nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. "Ikaw ba si Ava?" Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking nakabarong. Mukhang nasa 50 taong gulang na po siya. May dala siyang sobre. "Opo, ako nga po. Bakit po?" "May sulat para sa'yo." Nagulat ako. Wala naman akong kakilala na nagpapadala sa akin ng sulat. Pero tinanggap ko pa rin yon. At dun ko nakita ang pangalan ng nagpadala. Don Arturo Villanueva. Ang matandang negosyanteng hurado sa patimpalak. Hindi ko agad binuksan dahil kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay may kakaibang mangyayari, Mama Mia. Nang mabasa ko ang laman ng sulat, halos hindi ako makapaniwala. Inaanyayahan niya akong makipagkita sa kanya. Nais daw niya akong bigyan ng napakalaking oportunidad. Paulit-ulit kong binasa yung liham. Pagkatapos ay pinakita ko yun sa aking mga magulang. Agad na kumislap ang mga mata ng nanay ko. Parang nakakita ng kayamanang nakabaon sa lupa. "Sabi ko na nga ba, anak?" "Ano po yun, Nay?" "Na may magandang mangyayari sa iyo pagkatapos ng patimpalak na yun." Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako natuwa, Mama Mia. Sa halip ay may kakaibang kaba akong naramdaman. Parang may bumubulong sa isip ko na wag akong umasa. Ngunit wala akong sapat na dahilan upang tanggihan yung imbitasyon na yon. Malaking oportunidad. Ibig sabihin, malaking oportunidad hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Makalipas ang ilang araw ay isinama ako ng tatay ko sa bayan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakapasok ako sa isang napakalamig at napakagarang opisina. Malamig ang hangin na alam mong hindi natural kundi galing sa aircon. Makinis ang sahig. Napakalinis ng paligid. At sa pinakadulong bahagi ng silid ay nakaupo si Don Arturo. Ngumiti siya nang makita ako. "Mabuti naman at nagpunta ka." Tumangulang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Inalok niya akong umupo. Habang nagsasalita siya, napansin kong magalang naman siya. Hindi naman siya bastos. Hindi mayabang. Hindi rin tulad ng ibang mayayamang nakilala ko dahil sa mga patimpalak na sinalihan ko. Ngunit kahit ganon, hindi mawala ang ilang ko sa kanya, Mama Mia. Napakalaki talaga kasi ng agwat ng edad namin. Parang apo na niya ako kung tutuusin.
May pangarap ka ba, Ava? Tanong niya sa mababang boses. Nag-isip ako. Marami akong pangarap noon. Ngunit karamihan sa mga yun ay para sa pamilya ko. Gusto ko pong makaahon sa hirap, Don Arturo. Tumango siya. At kung mabibigyan ka ng pagkakataon na matupad yun, gagawin mo ba? Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, Mama Mia. Napakaraming beses ko nang pinangarap ang magandang buhay. Ngunit wala akong nakikitang paraan para maabot yun. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay nagpaalaman kami. Akala ko tapos na. Ngunit ilang araw pa lamang ang lumipas ay muli siyang nagpadala ng mensahe. Pagkatapos ay may isa pong dumating at may isa pa. Hanggang sa unti-unti na kaming nagkakilalang dalawa. Laging may dalang regalo ang kanyang mga tauhan para sa akin. Bigas, pagkain, gamot para sa aking lola. Minsan may kasama pang pera. Minsan naman ay mga gamit sa bahay. Aaminin ko, unti-unting nagbago ang buhay namin. Hindi naman ganap, Mama Mia. Ngunit sapat para maramdaman naming mag-anak ang kaibahan. At dun nagsimulang magbago ang tingin ng pamilya ko sa kanya. Tuwing babanggitin ang pangalan ni Don Arturo, parang may kumikislap-kislap sa mga mata nila, Mama Mia. Lalo na kay nanay. Napakabait niyang tao. Oo nga, sagot ng tatay ko. Kaya ikaw, Ava, napakaswerte mo. Noon ay hindi ko pa naiintindihan kung bakit pa ulit-ulit nila iyong isinasabi sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang naghahapunan kami, tahimik kaming kumakain ng tinolang manok na ipinadala ng mga tauhan ni Don Arturo. Biglang nagsalita si nanay. Anak, ano ang tingin mo kay Don Arturo? Natigilan ako. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkatinginan silang dalawa ni tatay. Parang may pinag-usapan silang dalawa bago pa man nila ako tanungin. Kung sakaling maingat na sabi ni tatay na hindi niya itinuloy. Kung sakaling ano po? Tanong ko. Kung sakaling ligawan ka niya? Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ko agad na proseso ang sinabi niya. Ligawan? Ako? Nang isang lalaking halos 70 taong gulang na? Natawa pa ako sa una. Akala ko talaga nagbibiro sila. Ngunit walang nakangiti. Walang tumatawa. Seryoso silang lahat. Pati nga mga kapatid ko eh. At dun nagsimulang manlamig ang buo kong katawan. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lamang kabaitan ang dahilan kung bakit kami tinutulungan ng matandang yon. May kapalit. At unti-unti kong nauunawaan, Mama Mia, na mukhang ang kapalit na sinasabi nila ay walang iba kundi ako. Mama Mia, may mga pagkakataon na sinabi ko sa sarili ko na imposible. Imposibleng magustuhan ako ni Don Arturo. Lumipas pa ang mga araw, Mama Mia, at muli akong ipinatawag ni Don Arturo. Pagkakita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na ang kakaibang otoridad sa kanyang kilos. Tumayo siya nang makita niya ako. Salamat sa pagpunta, Ava.
Ngumiti ako ng pilit. Pinatawag niyo raw po ako? Tumango siya. Pagkatapos ay pinaupo ako. Ilang sandali kaming nag-usap tungkol sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mga pangarap ko, sa problema namin. Tahimik siyang nakikinig. Parang bawat salita ko ay mahalaga. Pagkaraan ng halos 1 oras ay bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay diretsahan niya akong tiningnan. At sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Ava, gusto kitang pakasalan. Parang tumigil ang oras. Akala ko mali lang ang narinig ko. Napakurap ako. Po? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Pakiramdam ko ay umikot ang buong silid. Siya? Ang isang lalaking halos sing-edad na ng lolo ko? Gustong pakasalan ako? Parang imposible. Parang katawa-tawa. Ngunit seryoso ang kaniyang mukha. Wala akong hihilingin sa'yo kundi respeto at pagsasama. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Hindi na kailangang maghirap ang pamilya mo. Mapag-aaral ko ang mga kapatid mo. Mabibigyan ko kayo ng magandang bahay. Magiging maayos ang buhay ninyong lahat. Isa-isang pumasok sa isip ko ang mga salitang yon. Hindi na maghihirap. Mapag-aaral ang mga kapatid. May bahay, may seguridad. Mga bagay na pinapangarap lamang namin noon. Ngunit kasabay nito ay may isa pang boses sa loob ko, Mama Mia. Isang boses na nagsasabing mali ito. Dapat kapag nagpakasal ka, pag-ibig ang dahilan. Hindi ito ang pangarap ko. Isa itong kasunduan at ang kapalit ng lahat ng pangakong yun ay ang sarili kong buhay. Pag-uwi ko sa bahay, ikwinento ko ang lahat. Tahimik ang mga kapatid ko. Tahimik ang tatay ko. Ngunit ang nanay ko ay parang nakakita ng isang malaking himala. Anak, pag-isipan mong mabuti. Nanginginig niyang sabi. Ngunit alam kong hindi iyon simpleng payo. Alam kong gusto niyang tanggapin ko yung alok. Nang gabing yun, walang nakatulog sa bahay. At habang nakahiga ako sa banig, nakatitig ako sa butas-butas naming bubong. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, Mama Mia. Handa ba akong ipagpalit ang pag-ibig para sa seguridad? Handa ba akong isuko ang kabataan ko para sa kinabukasan ng pamilya ko? At higit sa lahat, kapag dumating na ang araw na kailangan ko nang sagutin si Don Arturo, ano ba ang pipiliin ko? Ang puso ko at ang sarili kong kapakanan? O ang gutom na nararamdaman ng mga mahal ko sa buhay? May mga desisyong hindi mo ginagawa dahil gusto mo. Ginagawa mo sila dahil pakiramdam mo wala ka ng ibang pagpipilian pa. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko nung mga panahon na yun. Sa loob ng halos 1 buwan matapos ang alok ni Don Arturo, hindi ako nagbigay ng sagot. Tuwing may magtatanong tungkol doon, iniiwasan ko ang usapan. Ngunit habang tumatagal, mas lalong humihirap ang sitwasyon sa bahay. Isang umaga, nagising ako sa malakas na pagtatalo ni nanay at tatay. Nasa may kusina sila. Nagpapalitan ng mga masasakit na salita. Tahimik akong nakinig mula sa silid. Wala na tayong bigas! Sigaw ni nanay. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Naghahanap naman ako ng pagkakakitaan, ah. Sagot naman ni tatay. Naghahanap? 2 linggo ka nang walang inuuwi? Narinig kong may kumalabog. Parang may mga bagay na ibinagsak sa mesa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko
Parang sinasadya nila yun para may magising at may makarinig. Nanginginig ang dibdib ko habang nakikinig, Mama Mia. Hindi naman nabago sa amin ang pagtatalo ng mga magulang namin dahil sa pera. Pero iba ang tono nila nung araw na yon. Parang pareho na silang ubos. Parang pareho nang nawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako ng silid. Pagdating ko ng kusina ay nakita kong umiiyak si nanay. Nakayuko naman si tatay. At ang mga kapatid ko ay tahimik na nakatingin sa walang lamang kaldero. Hanggang ngayon, Mama Mia, hindi ko pa rin makakalimutan ang eksenang yon. Dahil dun ko unang naramdaman na may responsibilidad akong hindi ko kayang takasan. Ako ang panganay at kahit ayoko mang aminin, parang umaasa silang lahat sa akin, sa magiging desisyon ko. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit ang isa kong kapatid. Matinding lagnat. Kailangan namin siyang dalhin sa klinika, ngunit wala kaming pambayad. Naalala ko kung paano ako nakiusap sa doktor na pahintulutan kaming hulugan na lamang ang bayarin. Nakatingin sa akin ang doktor habang nakikinig. Hindi naman siya masama, ngunit negosyo pa rin ang klinika. At sa bayan namin, hindi po madalas may nagpapadoktor. Alam kong hindi sapat ang awa. Kailangan ng pera dahil negosyo nga iyon. Pag-uwi namin, pakiramdam ko ay lalo akong nadurog. 20 taong gulang lamang ako noon, Mama Mia. Ngunit para akong walang silbi. Hindi ko matulungan ang pamilya ko. Hindi ko mabago ang sitwasyon na meron kami. At kahit gaano ako magsikap, tila palaging kulang na kulang pa rin. Nung gabi ding yun ay muling binanggit ni nanay ang tungkol kay Don Arturo. Tahimik kaming naghahapunan. Tuyo at malamig na kanin lamang ang nasa harapan namin. May konting toyo na pinaghahati-hatian naming lahat. Biglang nagsalita si nanay. Anak, hindi ako sumagot. Alam ko na kasi kung ano ang susunod niyang sasabihin. Hanggang kailan ba tayo mabubuhay ng ganito? Nanatili pa rin akong tahimik. Matanda na kaming pareho ng tatay mo. Ang mga kapatid mo, gusto rin naming makapag-aral. Wala pa rin akong sagot, Mama Mia. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin. Hindi habang buhay, nandyan ang pagkakataon, Ava. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin dahil sa mga salitang yun ng nanay ko. Alam kong si Don Arturo ang tinutukoy niya at alam kong hindi iyon simpleng paalala. Isa yung pakiusap. Hindi, mali. Isa yung pag-asa. Ang masakit, nauunawaan ko siya, Mama Mia. Nauunawaan ko kung bakit ganun siya magsalita. Dahil alam kong pagod na rin siya. Pagod na sa kahirapan. Pagod na sa kakaisip kung saan kukuha ng pagkain para kinabukasan. Pagod na sa pangungutang sa kung saan-saan at kung kani-kanino. Pagod na sa buhay, in short. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit nahirapan akong magdesisyon, Mama Mia. May isang lalaki. Ang pangalan niya ay Carlo. Hindi kami magkasintahan. Hindi rin naman siya nanliligaw, ngunit matagal ko na siyang gusto. Mula pa nung high school. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit kahit marami ang nanliligaw sa akin, wala talaga akong ni isang pinansin. Tahimik lamang si Carlo, masipag, mabait, at higit sa lahat ay marangal. Kapag nakakasalubong ko siya noon sa bayan, palagi niya akong binabati. Minsan ay tinutulungan pa niya akong magbuhat ng mga paninda kong kakanin.
Hindi man niya sinabi, pakiramdam ko noon ay may espesyal din siyang pagtingin sa akin. Pero pareho kaming mahirap. Pareho kaming nangangarap. Pareho kaming walang maipapangako sa isa't isa. Kaya walang nangyari. Nanatili lamang yun sa isang tahimik na paghanga. At ngayong may alok na kasal mula sa isang mayamang matanda, lalo kong naiisip si Carlo. Ano kaya ang mangyayari kung tatanggihan ko si Don Arturo? Pwede kaya kaming magkaroon ng pagkakataon? Pwede kaya akong magmahal ng totoo? Pwede kaya akong maging masaya? Ngunit sa tuwing naiisip ko yun ay pumapasok din sa isipan ko ang mga kapatid ko. Ang pagkakasakit nila, ang gutom na nararamdaman nila, at ang mga bayarin sa lahat ng mga pinag-uutang namin para lang makakain. At dahil doon unti-unting nawawala ang mga tanong na yon na tungkol kay Carlo. Pagkalipas ng ilang linggo ay muli akong ipinatawag ni Don Arturo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako gaanong kinakabahan. Siguro dahil alam ko na kung anong pag-uusapan namin. Tahimik kaming nagkape sa hardin ng kaniyang resort. Napakaganda ng paligid. May mga bulaklak, may pa-fountain pa, may mga ibong lumilipad sa kalangitan. Parang napakalayo ng lugar na yun sa buhay na kinalakihan ko. Matagal kaming hindi nagsasalita hanggang sa siya na ang naunang bumasag ng katahimikan. Hindi kita pipilitin, Ava, sabi niya. Nagulat ako. Akala ko magpapakita siya ng pagkainip. Ngunit hindi. Kung ayaw mo, tatanggapin ko ang desisyon mo. Dagdag pa niya. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa alok ko. Tumango ako pagkatapos ay tumingin sa malayo. At sa unang pagkakataon ay tinanong ko siya. Bakit po ako? Ngumiti siya ng bahagya. Maraming magagandang babae sa mundo, pero kukonti lang ang tulad mong may mabuting puso, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na tila naantig. Dahil sa loob ng maraming taon, ang itsura ko lamang ang napapansin ng mga tao. Siya ang unang nagsabing may nakita siyang higit pa sa mukha ko. Hindi ko alam kung totoo yun. Ngunit sapat yun para guluhin ang isip ko. Bago kami maghiwalay ay may sinabi siya. Isang pangungusap na ilang gabing umaalingaw-ngaw sa isipan ko. Kung papayag ka, masisigurado mong hindi na muling magugutom ang pamilya mo. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong natutulog ng walang hapunan ng dalawa kong kapatid. Kasi inuna nila ang mas nakababata sa kanila. Wala na kasing natirang pagkain, wala na ring perang pambili. Tahimik akong naupo sa tabi nila, pinagmamasdan ang payapang mukha nila habang natutulog. At doon ko naramdaman na parang unti-unti nang nabubuo ang sagot ko. Hindi dahil sa mahal ko si Don Arturo, hindi dahil sa gusto ko siyang maging asawa, kundi dahil mahal ko ang pamilya ko. At handa akong gawin ang anumang sakripisyo para sa kanila. Kahit pa ang kapalit noon ay ang sarili kong kaligayahan. Hindi ko pa alam noon, Mama Mia, na ang desisyong iyon pala na akala kong magliligtas sa aming lahat ay siya palang magiging simula ng pinakamalaki kong pagsisisi. Mama Mia, hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung bakit nagkaganon. Kung bakit mali ang desisyon kong yun. Kapag kasi nasa kahirapan ka, minsan, hindi na puso ang nagdidikta. Hindi rin utak, kundi ang kumakalamong sikmura.
Hindi ko alam kung kailan ko tuluyang sinabing oo. Walang eksaktong sandali. Parang unti-unti lang akong naubos hanggang sa wala na akong natitirang lakas para patumanggi. Isang umaga, dumating ulit ang sasakyan ni Don Arturo sa aming barangay. Hindi na ito nakakagulat sa mga tao. Sanay na sila. Ang dating bulong-bulungan ngayon ay tahimik na tingin na lamang. Para bang isa na lang akong bagay na hinihintay ng lahat na kunin. Dinala nila ako sa bahay niya sa bayan. Hindi na ito yung resort niya. Isang malaking bahay yun na tila mansyon na may matataas na bakod at may guardhouse pa. Sa loob ay mas tahimik kaysa sa labas. Parang kahit hangin ay may takot dumaan doon. Naghintay ako sa isang sala na mas malaki pa kaysa sa buong bahay namin. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Don Arturo. Mas mabagal ang lakad niya ngayon. Mas halatang tumatanda na. Ngunit pareho pa rin ang tingin niya sa akin. Diretsyo. Parang may hinahanap. Umupo siya sa harap ko. Hindi ako agad nagsalita. Siya rin naman ay tahimik din. Hanggang sa siya na ang naunang magsalita sa aming dalawa. Hindi sa minamadali kita, Eva. Pero napag-isipan mo na ba ang alok ko? Humigpit ang hawak ko sa laylayan ng damit ko. Oo, napag-isipan ko. Gabi-gabi, paulit-ulit. Hanggang sa sumasakit na nga ang ulo ko sa kakaisip. Ngunit sa totoo lang, alam ko na ang sagot matagal na. Tumango ako. Mahina, ngunit sapat. Pumapayag po ako. Hindi siya agad ngumiti. Hindi rin naman siya nagdiwang. Parang normal lang para sa kanya ang narinig niyang salita mula sa akin. Ngunit may kakaibang bigat sa paligid. Parang may pumipirming kapalaran sa hangin. Tandaan mo, hindi kita pipilitin ha. Pero kapag tinanggap mo talaga ito, seryoso to, Eva. Tumango ulit ako. Hindi na ako nagsalita pa. Ang kasal, Mama Mia, ay mabilis na inihanda. Masyadong mabilis para sa isang desisyon na dapat sana ay panghabang buhay. Hindi naman grande. Hindi rin maliit. Ngunit pribado. Tahimik. Ngunit alam ko, Mama Mia, alam kong punong-puno ng mga bulong-bulungan sa labas. Binenta yata ng mga magulang niya. Sayang ang bata pa eh. Pero mahirap lang naman sila. Mas mapapaganda ang kinabukasan niya dyan sa matanda. Kung ako ang magulang, ganyan din ang gagawin ko. Kaya natural lang. Hindi ko alam kung totoo ko bang naririnig ang mga salitang yun o binubuo na lang yun sa isipan ko sa tuwing may nakikita akong mga taong tila nagbubulong-bulungan sa kanilang mga sarili. Mama Mia, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga salitang yun habang papalapit ang araw ng kasal. Hindi ko na lang pinapansin o siguro sanay na ako. Sa araw ng kasal, wala akong naramdaman na kahit nakatiting na kasiyahan. Wala rin namang luha. Parang nasa pagitan lang ako ng pagtulog at paggising. Nakasuot ako ng puting damit, pero hindi ko ramdam na ako ay isang bride. Parang ibang tao nga ang nakikita ko sa salamin. Isang batang babae na pinilit maging babae bago pa siya maging handa. Si Don Arturo ay maayos din naman ang itsura. Simple, tahimik. Nang magtama ang mga mata namin sa altar ay ngumiti siya ng bahagya. Ngunit alam kong hindi iyon ngiti ng pag-ibig, kundi ngiting kapayapaan. Parang may isa siyang planong natupad. Sa likod namin ay naroon ang pamilya ko, nakaayos, nakabihis ng mga bagong damit na siya ring binigay sa kanila ni Don Arturo. Nakatingin sila sa akin na may halo-halong emosyon. Proud, masaya,
at tila may kakaibang ginhawa. Parang natanggalan sila ng bigat na matagal na nilang dinadala. Pero ako, walang ginhawang naramdaman. Tila mas lalo ngang bumigat ang sitwasyon ko. Pagkatapos ng seremonya ay may reception sa malaking bahay. Masaganang pagkain. Maraming bisita. Mga taong hindi ko kilala. Mga negosyante. Mga kaibigan niya. Mga taong sanay sa yaman. Habang nakaupo ako sa mahabang mesa, naramdaman ko ang pagitan ng mundo ko at ng mundo nila. Parang isang linya na hindi ko kayang tawirin pabalik. Kinagabihan, Mama Mia, sa unang pagkakataon ay pumasok ako sa silid na magiging akin bilang asawa niya. Napakalaki ng kwarto. May malamlam na ilaw, may amoy na bagong kasangkapan at pabango ng lalaki. Tahimik ang paligid. At doon ko siya nakitang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik lang, parang naghihintay. Lumapit ako ng mabagal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang tama. Hindi rin niya ako minamadali. Hindi mo kailangang matakot, Ava, sabi niya. Ngumiti ako ng pilit ngunit sa loob ko hindi totoo yun. Dahil sa likod ng lahat ng katahimikang yun, alam kong may kapalit ang desisyong ginawa ko. At ang gabing yun, ang unang gabi ng buhay ko bilang asawa ni Don Arturo. Ang gabi ring unti-unting nagsimulang mabago ang lahat sa akin. Mama Mia, yun ang gabi na isinuko ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko mahal, sa isang lalaking halos kasing tanda na ng lolo ko. Kahit kailan, hindi ko naisip na mangyayari sa akin to. Na may mga kamay na magasbang, nahahaplos sa katawan ko. Pikit mata ko lang tinanggap ang lahat. Pikit mata ko lang na pinaalalahanan ng sarili ko na asawa na niya ako. Kaya may karapatan na siya sa akin. Sa unang linggo ko sa mansyon, natutunan ko agad ang isang bagay. Hindi pala lahat ng maganda ay masaya. At hindi lahat ng marangya ay magaan sa pakiramdam. Ang bahay ni Don Arturo ay para akong nananaginip, pero hindi magandang panaginip. Tahimik ang bawat sulok. May mga katulong na halos hindi tumitingin sa mga mata ko. May mga guards na laging nakabantay sa labas. At kahit saan ako pumunta, parang may linyang hindi ko pwedeng lampasan. Ma'am Ava, dito po kayo. Ma'am, hindi po pwede dyan. Ma'am, hintayin nyo na lang po si Don. Paulit-ulit, parang lahat ng kilos ko ay kailangang may pahintulot. Si Arturo naman, bihira akong makita sa simula. Minsan nasa opisina, minsan may meeting. Minsan natutulog lang sa ibang silid. Parang magkasama kami sa iisang bahay pero hindi kami magkasama sa buhay. Pumapasok lang siya sa silid, Mama Mia, kapag ibinubuhos niya ang pangangailangan ng kaniyang katawan. Isang gabi habang kumakain akong mag-isa sa malaking dining table, napagtanto ko kung gaano pala nakakabingi ang katahimikan. Ang kutsara at tinidor ko lang ang maririnig. Walang tawanan, walang usapan, walang pamilya. Tahimik lang. Nakakapagod pala ang ganitong klaseng buhay kahit wala ka namang ginagawa. Sa ikalawang linggo ay pinatawag ako ni Don Arturo sa hardin. Gabi na noon. Mahina ang ilaw ng mga poste. Nakasuot siya ng simpleng damit. Wala ang karaniwang formal niyang itsura. Umupo siya sa isang bangko. Kumusta ka dito? Kumusta ang 2 linggo mo dito? Tanong niya.
Hindi ako agad nakasagot dahil hindi ko alam kung ano ang tamang sagot. Maayos naman. Sa wakas ay nasabi ko. Tumango siya, parang alam niyang hindi totoo yon. Sanay ka na ba sa lahat? Tahimik ako. Hindi. Hindi ako sanay, ngunit hindi ko masabi sa kanya. Darating din ang araw na masasanay ka rin. Sabi niya, na parang pangako o parang babala. Hindi ko na alam kung alin doon. Lumipas ang mga buwan, unti-unti akong tinuruan ng mga katulong kung paano mamuhay sa ganitong mundo. Kung paano kumilos, paano magsalita sa mga bisita, paano maging asawa ng isang don. Ngunit kahit gaano ako tinuruan, may isang bagay na hindi ko matututunan. Ang pakiramdam na hindi ako tunay na bahagi ng bahay na yon. Isang gabi, dumating ang pamilya ko. Hindi ko inaasahan yun, Mama Mia. Pagbukas ng gate, nakita ko ang tatay ko, ang nanay ko at ang 5 kong mga kapatid. Pagbukas ng gate, nakita ko silang lahat. Lahat nakaayos, lahat nakangiti. Ngunit may kakaibang sigla sa kanilang mga mata. Parang hindi na sila bumalik para sa akin, kundi para sa buhay na dala ko para sa kanila. Niyakap ako ng nanay ko agad. Anak, salamat ha. Ang ganda na ng buhay natin ngayon. Tahimik ako. Dahil alam ko sa loob ko, hindi ako ang dahilan ng ganda ng buhay nila, kundi ang kasunduang pinasok ko. Dinala ko sila sa loob, pinakain, pinatira pansamantala. At habang nakatingin ako sa kanila na tumatawa sa masaganang pagkain, parang unti-unting may kumikirot sa loob ko. Dahil sa unang pagkakataon, napansin ko na mas masaya sila sa bahay na ito kesa sa presensya ko. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa terrace. Hindi ko sinasadya. Lumabas lang ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Naroon si nanay at si tatay. Tahimik silang nag-uusap. Ang swerte natin, sabi ng nanay ko. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi na tinapos ni tatay ang sasabihin. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin, Mama Mia. Kung hindi dahil sa kasal ko, hindi nila mararanasan ang ganitong buhay. Natigilan ako sa dilim. Hindi nila ako nakita, ngunit ako narinig ko ang lahat. At sa gabing yun, unang beses kong naisip ang nakakatakot na tanong. Ako ba ay anak pa nila? O proyekto na lang para sa kanila? Lumipas pa ang panahon. Mas naging maayos ang negosyo ni Don Arturo. Mas dumami ang mga tao sa paligid niya. Mas naging abala siya. At mas lalo akong naging mag-isa. Hanggang isang araw, may dumating na babae sa mansyon. Bata, maganda, makinis ang kanyang muka. At iba ang tingin niya sa akin, hindi tulad ng ibang bisita, na para bang kilala niya ako. Ah, ikaw pala si Ava? Sabi niya. Ngumiti siya pero alam kong hindi yun ngiting mabait. Matagal kanyang pinili, ano? Nanlamig ako. Pasensya na ha. Akala ko kasi may alam ka sa totoo niyang buhay. Hindi ako nagsalita. Pero sa loob ko biglang may bumigat. Hindi ka naman niya asawa lang eh. Business partner ka rin niya sa mga desisyon niya. At bago pa siya tuluyang makalayo ay binigay niya sa akin ang isang tingin na para bang naaawa siya. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Business partner? Wala naman akong ginagawa eh. Ang totoo niyan, buryong-buryo na nga ako sa bahay. Kung ano-ano na lang ang pinag-e-enrollan ko. Anong ibig sabihin nun?
At sa unang pagkakataon mula nang ikasal ako, napatingin ako kay Arturo habang natutulog siya sa tabi ko. Tahimik yung matanda. Misteryoso. At bigla kong naisip na hindi ko nga pala siya kilala. Hindi ko alam kung sino ang lalaking pinakasalan ko o kung bakit talaga ako naririto. At doon ko napagtanto na ang buhay ko sa mansyon na ito ay hindi pala simula ng isang mapayapa at masaganang buhay. Simula pala ito ng buhay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ako mapakali pagkatapos ng sinabi ng babaeng yon. Business partner ka rin. Paulit-ulit yun sa isip ko habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto namin ni Arturo. Sa unang pagkakataon nagsimula akong magduda. Hindi lang sa kanya kundi sa lahat. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin si Arturo habang nagkakape kami. May negosyo bang may kinalaman ako? Napahinto siya. Isang segundo lang pero sapat para mapansin ko. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. May sinabi lang kasi yung bisita ninyo. Huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi ng ibang tao. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumayo siya tapos umalis na. Simple lang. Pero para sa akin, pader na biglang tumayo sa harap ko. Mula noon ay nagsimula akong magmasid. Mas naging mapagmatsyag, mas tahimik, mas nag-iisip. Napansin kong madalas siyang may kausap sa telepono tungkol sa lupa. Mga lupa sa probinsya, mga proyekto, mga papeles. At minsan naririnig ko ang pangalan ng pamilya ko. Hindi man direkta pero sapat para kabahan ako, Mama Mia. Hanggang isang araw may narinig akong usapan sa opisina niya nung biglaan ko siyang binisita. Hindi niya alam na nasa labas ako. Nagdala kasi ako noon ng niluto kong kaldereta. Kapag tuluyan ang na-transfer ang titulo, malinis na ang records. Kasama ang mga properties doon sa probinsya. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Ang probinsya kasing binanggit niya, Mama Mia, ay ang probinsya namin. Probinsya ng lolo't lola ko. Kung saan ang sabi ng mga magulang ko ay may lupa doon ang aking mga lolo at lola. Kinagabihan ay hinarap ko siya. Arturo, bakit kasama ang lugar namin sa pinag-uusapan ninyo kanina sa opisina? Hindi siya nagsalita agad, mahabang katahimikan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at dun ko nakita ang totoong Arturo. Hindi asawa, hindi benefactor, kundi negosyante. Eva, may mga lupain sa inyo na matagal nang hindi maayos ang papeles. Ginagamit ng pamilya ninyo pero hindi malinaw ang pagmamay-ari. Nanlamig ako. Anong kinalaman ko dun? Huminto siya ng mabigat. Ang kasal natin, may kasamang legal protection yon. Para akong sinuntok. Ibig sabihin, ginagamit mo lang ako? Hindi siya sumagot, pero dun ko nakuha ang totoong sagot. Oo, ginamit niya ako. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang perma, bilang saklaw at bilang susi. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin ang pamilya ko. Dumating sila agad. Masaya at mas komportable kaysa sa dati. Ang sabi pa nila, Mama Mia, tapos na raw na ipaayos ni Arturo ang bahay namin. Maganda na raw ito. May kanya-kanyang kwarto na ang mga babae at lalaki kong kapatid. May sariling kwarto na rin ang mga magulang ko. May sofa set na rin. May lutuan na rin na hindi kahoy at lalong hindi na raw tumutulo ang bubong kahit gaano pa kalakas ang ulan. Mama Mia, masayang masaya sila. Pero habang nagsasalita sila,
Habang ibinibida nila sa akin ang lahat ng naitulong ni Arturo, ay parang hindi ko sila marinig ng maayos. Hanggang sa sinabi ko, "May alam ba kayo sa lupa natin? Sa lupa ng lolo't lola?" Natigilan sila. Ilang segundo, 2 tapos nagtinginan. "Bakit mo tinatanong yan?" sabi ng nanay ko. At dun ko nakita, Mama Mia, alam nila. Hindi nagtagal ay pumutok ang balita. Mga lupain, mga dokumento, mga reklamo. Reklamo mula sa mga kapatid ng nanay ko, mula sa mga tiyahin at tiyuhin nila, mula sa mga taong dapat may parte doon sa lupa ng lolo't lola ko. Mama Mia, hindi lang yun. Pati pa ibang mga kapitbahay ng lolo't lola ko. Pati mga lupain nila na walang saktong dokumento. Wala po kasing deed of ownership. Pero sa kanila yun. Sa kanununuan nila yun. Kaya lang, Mama Mia, yun pala ang isa sa pinakamalaking motibo ni Arturo kung bakit siya nagpakasal sa akin. Yun pala yun. Oo, Mama Mia, gamit ang pangalan ko, pinagawan niya ng mga titulo yung mga lupain. Binayaran niya yung mga hindi nabayarang tax. At kung ano-ano pang mga mahika ang ginawa niya para maangkin ang mga lupa na nagmula pa sa mga kanununuan namin. Sobrang sakit nun para sa akin. Dahil ako ang nakapangalan sa mga dokumento. Ako ang nasa gitna. Hindi ako makapagdesisyon, pero ako ang sinisingil. Galit na galit ang mga tiyahin ko sa akin, pati na rin yung mga pinsan ko at mga pinsan ng mama ko. Gahaman daw ang napangasawa ko. Gahaman daw kami. Alam naman daw namin sa simula pa na hindi pa nabitak-bitak ang lupang yun. Ibig sabihin, lahat pa merong karapatan. Pero ang ginawa daw namin ay kumilos kami patalikod. At nung meron na ngang dokumento, nung meron na ngang ownership title, ay wala na silang nagawa. Mama Mia, nawalan po ako ng mukhang ihaharap sa buong pamilya ko. Hanggang isang araw, biglang natahimik si Arturo sa tabi ko. Sobra siyang tahimik. Hindi na siya bumangon at hindi na rin humihinga. Oo, Mama Mia. Pagkatapos ng ilang buwan ng kaguluhan, biglang namaalam sa kanyang pagtulog si Arturo. Akala ko noon tapos na ang lahat, ngunit nagkamali ako. Sa pagbabasa ng testamento, naroon ulit ako, kasama ang kaniyang mga anak. Oo nga po. Nakakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo na may 4 na anak si Arturo mula sa iba't ibang mga babae. Meron naman siyang pinakasalan, ang ina ng panganay niya, pero namatay din ito. Ang mga sumunod ay hindi na niya pinakasalan pa ang mga nanay. Pero recognize sa batas ang kanyang mga anak. Nandun din ang kanyang abogado. Tahimik, mabigat. At ang natitirang bahagi ng kanyang mga ari-arian, huminto ang abogado tapos tumingin sa akin. Ay iniiwan niya sa asawa niyang si Ava. Nanigas ako, Mama Mia. Hindi ako makagalaw, ngunit bago pa ako makapagsalita ay may dinagdag siya. Dahil si Ava daw ang pinakamamahal niya.
Mama Mia, konti lang ang mga ari-arian na naibigay sa mga ilihitimong anak ni Arturo. Yung panganay lang ang medyo malaki-laki. Pero ang sakin ang pinakamalaki, kaya nagalit silang lahat sa akin. Sobrang galit nila. Ang sabi nila ginamit ko raw ang ama nila. Ang sabi nila ginamit ko raw ang kagandahan ko, ang kabataan ko, para akitin ang kanyang ama. Mama Mia, hindi ko alam kung tunay ba talagang pagmamahal ni Arturo sa akin. O ginawa niya lang yun dahil nakonsensya siya sa lahat ng stress na pinagdaanan ko nung inangkin niya ang mga lupang hindi naman sa kanya. Sa ngayon, Mama Mia, wala na po akong kahit na anong marangyang bahay. Nagalit po sa akin ang mga magulang ko, oo. Dahil ang ginawa ko dun sa ari-arian ni Arturo, binenta ko yung akin. Binenta ko yung iniwan niya sa akin, pagkatapos binayaran ko lahat. Lahat-lahat doon sa pagmamay-ari o nagmamay-ari ng orihinal ng mga lupa. Kaya naman halos maubos ang karangyaan na iniwan sa akin ni Arturo. Bumalik ako sa maliit na baryo, sa simpleng buhay, sa tahimik na umaga. Mama Mia, hindi naman na ako nagugutom dahil may munti naman akong negosyo. Ang mga kapatid ko ay nakapag-aral pa rin naman. Pero ang mga magulang ko hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinakausap. Dahil para sa kanila ay sinayang ko raw ang magandang biyaya na nasa harapan ko na. Pero dito ko napagtanto, Mama Mia, ang totoong gutom, hindi pala gutom sa pagkain. Hindi gutom na natatakpan ng pera, kundi gutom sa katotohanan at sa pagmamahal. Ngunit ngayon alam ko na ang isang bagay, ang kahirapan hindi lang nawawala sa pera. Minsan na sa pagpili rin kung sino ka sa kabila ng lahat. Sa ngayon, ang mga kapatid ko lang ang kumakausap sa akin. Ang mga magulang ko ay hindi pa rin. Masyado silang matigas. Sinisisi pa rin nila ako sa pagbabalik namin sa isang kahig, isang tuka. Pero ayos na yun. Basta malinis lang ang konsensya ko. Yun naman ang mahalaga sa akin at walang iba, Mama Mia. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ang kwento ko o kung nakaka-relate kayo sa mga napagdaanan ko. Basta ang alam ko, Mama Mia, mas mapayapa ako ngayon kesa nung nasa malaking mansyon nako. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Ava. Grabe ang kwento sa buhay ni Ava, no? Nasa marangyang buhay na siya, pero pinili pa rin niya kung ano yung sa tingin ng kanyang konsensyang tama. At walang mali doon. At meron din namang mga tao na gaya ng mga pamilya ni Ava, gaya ng kaniyang mga magulang na naghahangad ng labis-labis na karangyaan. Hindi rin naman natin sila masisisi dahil kay bigat at kay sakit din naman ng kahirapan na kanilang napagdaanan. Pero hindi mabuti na ginagawa niyong kasangkapan ang isang tao para makaahon kayo sa hirap. Yan ang lagi niyong tatandaan. Walang masama sa pangangarap. Walang masama kung gugustuhin mo ng mga magaganda at mararangyang bagay. Basta pag trabahuan nyo, kung gusto nyo ibenta ang sarili nyo, go ahead, kayo yun. Huwag nyong ibenta ang ibang tao para dun sa mga pangarap na yun.
Maraming salamat ulit at syempre maghe-hello ako sa ating mga members na laging nandyan para sa atin. Maraming salamat sa inyong pananatili. Lalong-lalo na yung mga ilang buwan na nating members. Mag-iisang taon na. Hello ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abek, kay Smackdax, kay Benson Boyser, kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, syempre ang mga bago nating member na si Alpha Garcia at si Rosel Espinosa. Maraming salamat sa inyong pananatili dito sa ating program. At gaya ng pangako ko sa inyo kahapon, babawi tayo sa ating mga subscriber dahil hindi natin sila nabati yesterday once more. Charot. Hi ako kay Christina Season, kay Joanne Samaniego, kay Ruby Ramos, Marieta Yoto, Alcura Ukit, Emelita Ramos. Maraming salamat Arlene Campo, Joey Arbo. Hello sa iyo Joey Arbo. Hi din kay Sandara Undi, Albert Dumasig, kay Dins Lumigid, kay Sally Buma, Ernesto Lapas, and Consigna Monralban. Maraming salamat Magdalena Garcia. Ana Jane, hello sa'yo. Magdalena! Charot lang. Sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat sa pag-abot ninyo sa puntong ito ng ating programa. Kung kayo po ay may kilala na gustong mag-share ng kanilang mga kwento o kung kayo mismo ay gusto nyong i-share ang sarili ninyong kwento, ayan po ang ating email address sa baba. Ipadala nyo lamang po yan, mamamia.cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam sa inyong lahat. Mwah! I love you. Bye!